Jowa libil talaga si Kim Chiu para kay Paolo Abilino. Yung tipong todo support sa boyfriend niya o sa mga proyekto nito kahit hindi siya kasama. Ang bongga lang naman ng Instagram story ni Kim ang mga video photo ni Paolo at walang kinalaman yun sa serye nila na magkasama. Tungkol nga kasi yun sa pelikula ni Paolo at todo promote nga siya na tila nakikiusap sa mga fans niya na panoorin ito sa mga sinihan. Pinost din ni Kim sa Instagram niya ang prank na ginawa ni Paolo sa mga fans. Parang eksena niya noong jowa pa niya si Sian Lim na lahat ng proyekto ni Sian na kahit nga kapuso serye pa yon pinopromote talaga niya. At syempre dahil na rin sa mga post niya ng kasal ni na Angelica Panganiban, pare-pareho ang sigaw ng mga fans niya at yun ay pakasal na sila ni Paolo. Uy! Hindi pa naman pala nakikita ni Kim Chiu si Mr. Right. Hinahanap pa pala niya. Ano ba nagaganap? Naku, eto na nga yung sinasabi natin, di ba? Kasi pag ikaw kasi nanggaling sa mahabang relasyon, hindi ka kaagad mapapasok kagad sa another relationship, di ba, Nay? Kasi magtatanda kayo. At saka tinan mo ginawang barometro ng ating mga kababayan ngayon, yung pagpapagupit niya. Di ba ang sabi nila, kapag ka daw broken-hearted ang babae, dalawang bagay. Bumibili ng mga alahas o kaya ay nagpapagupit. Ang lalaki naman daw, naglalasing at bumibili ng kotse. Yung may mga kakayahan, di ba? So, ang akala nila dahil nga nagpagupit alam mo mga artista kasi, inaalagaan mabuti ang mga buhok. Kasi alam mo kung bakit? Ang TVC, ang commercial na mga shampoo, at ang mga conditioner at iba pa, di ba? Di ba? Kaya iniisip nila ngayon, tsaka parang nawala na raw ng ng ningning yung kanilang paglalapit ni Paolo Abilino. Ba't ang bilis naman yata? Diba? Ang bilis naman yata nung kanilang paglamlam. Diba? Anong nangyari na? O dahil may kasi to si di ba na si Paolo, may sering lalabas. Ewan ko lang Basta nakakaawa naman si Kim kung naghahanap pa pala kay Mr. Right. Diba? Sabi nga ni Juris Doctor sa channel, sabi na nga ba, masaya lang yan sa simula, kaya hindi talaga maganda yung style na todo bigay. Yung What's Wrong with Secretary Kim, nakakakilig ang unang 12 episodes, pero yung ika-13 episode, biglang lumamlam na. Kaya naman pala, may mga lalaki kasi na gusto nilang na-challenge sila kahit konti. Kaya Kim, wag mong hanapin si Mr. Right. Sa halip, pray for him to find you. Ang ganda nun Pray for him to find you. Yan, ang sabi niya. At sabi pa ni Juris, sooner be patient at huwag madaliin si God. It's His plans, not yours. So for now, enjoy being single. Go out, mingle, and have fun. Oo, totoo yun, di ba? Paulit-ulit na nating sinasabi, ang tunay na pag-ibig ay hindi naman hinahanap. Ikaw ang nilalapitan kapag sa iyo talaga. Di ba? Yes. At saka merong bagong nililink sa kanya, di ba? Yung attorney. Hindi ako naniniwala doon. Alam yung kahawig ni Piolo Pascual? Oo, di ba? Hindi ako naniniwala doon. Parang, wag kami. Wag kami. Nainis yung pagkasabi, wag kami. Wag kami. Sabi nga ni John, yan na nga ba sinasabi natin. Nung umpisa pa lang, doubtful na kami kung ano ang nangyayari dyan sa Kim Pao. Ang agad-agad kasi pinainit kagad nila ang karburador ng sasakyan. Di na magrektahan, nawala ng bigla. Nako, kawawa naman si Kim Chiu. Paasa, parang ganon. Paasa ba si Paolo Abilino? Naku, maraming magagalit kay Paolo. Magagalit. Di ba? O baka naman talagang wala, tayo lang nag-assume na meron. Di ba? Naku, nakakaloka ito. Kim Chiu, sana naman, you deserve to be happy, di ba? Totoo yan, napakabait ng batang ito. At ibinibigay naman ang lahat-lahat sa kanyang minamahal. Kaya naman, dapat lang na makita na niya si Mr. Right. At huwag nang apuhapin pa sa buong mundo kung nasaan si Mr. Right. Darating kapag para sa iyo. Totoo yan. Oo. At saka kasi palong-palo naman kasi ang karir niya. Hindi naman pwede pagsabayin talaga yun, di ba, Nay? May nagsasuffer talaga. Pag palo ang karir mo,
asahan mo ang love life mo, wala. Ganun yun, diba? Totoo yan, oo. At saka alam mo, si Kim madaling mahalin eh. Kaya lang, todo bigay din magmahal kasi itong batang ito. Bigay na bigay kagad. Kaya pagka naghiwalay nasasaktan, ang todo-todo. Kasi sabi nga wag mo namang asahan kung ano ibinibigay mo pabalik sa iyo, di ba? Kumbaga, sayang naman. Naku, si Tita Nene Olanday nagpapabati. Happy birthday, kumpare namin na si George Gascon. Magkakasama dati sila sa Singapore sa isang flat ni Denkoy Miel at si Abel. Uy, Tita Nene, ala, si Denkoy Miel kasama ko po siya nung siya ay 17 anyos pa lang sa Jingle Publications. Artist namin siya, Denkoy Miel ng UP. Napakatalinong bata nito. Si Denkoy Miel, ayan. Kaliga ito ni kaliga ng asawa ni Lara May Abrigo na si Freely. Mga dibuhista sila, mga artist. Magagaling sila. Oo, si Denkoy, ang galing nito, grabe. At yan, sabi ni Tita Sofia Angeles, kapatid, tama, darating din ang para kay Kim Chiu. Thank you po, Tita Sofia Angeles, nagpa-participate. Kasi siya lagi, kumusta lang tayong dalawa. Oo, dapat nagpa-participate, Tita, para meron tayong komunikasyon. Masyadong put on yung kay Attorney Oliver Moeller. At kakadate lang kay Miss D, tapos ipapasa kay Kim. Huwag kami ang eklaten. Sabi ni Boycie Karagay, oo, yung mga ganito, it will die a natural death. Wala yan. Huwag kami. Sa totoo lang. Ayan, eto pa, sabi pa ni John. Alin, yung lawyer daw, alam mo, naghahanap lang siya ng lilim sa ilalim ng araw. Napakainit kasi ngayon. Umahanap lang siya ng lilim. Ayan. Thank you, John. At sabi ni Miss Nags, Nay, ang bagay po na quote for Kim Chiu. I'm not single. I'm not taken. I'm simply on reserve for the one who deserves my heart. Oh! Tama. Ganda naman. Hindi ako nag-iisa. Wala pa akong kasama. Ang puso ko ay nakalaan lamang para sa lalaking dapat magmay-ari ng aking puso. Ay! Ganda, Miss Nags. Thank you so much. Si Miss Mga hugot ka, Miss Nags, ha? Ako natuturete silang lahat nila, Wating-Wating at Iram Lia, sa mga blind item natin sa SNN na walang mga clue. Naluluka-luka silang lahat. Pero abangan niyo pa yung mga susunod. Antitindi ng mga radar. Grabe sila, magagaling. Oo. Ay, nako. Eto na. Eto, please don't mention my name. Alam mo na kung sino to. Yung aking kaibigan, ang mga anak ay cat din, di ba? Ayan, oo. Wala na yata. Naku, matindi naman ito. Sis, wala na yata talagang kasing ganda ng relasyong meron ngayon si Katniel at si Alden. Wow! Kasi ito talaga magpo-prosper kasi walang masyado silang kaeklatan. Naku, harinawa, sis. Harinawa na ito nga ang maganap. Di ba? Marami talagang matutuwa. Sobra. Abangan natin yung sinabi ni Alden, what you see is what you get. Yan. At sabi naman ng ating shooter na si Ali na napaka-active kahapon sa ating taping, nag-brown out. Kahit sobrang init, tuloy pa rin po ang pagtutok namin ni Mama Rose. Magandang tanghali po sa inyo, Nay at Kuya Romel. Aba, Kim Chiu. Try mo rin din kasing hanapin si Mr. Left. Hanapin mo raw, sabi ni Ali, si Mr. Left. Okay. At sabi ni Neneng Putot din, solid, grabe ang hirit ni Miss Nags, ha? Oo, diba? Totoo yun. Totoo yan. Maganda naman yun, di ba? Ilaan natin ang ating puso para sa lalaking dapat lamang may-ari, di ba? Dapat, ganon. Pero alam mo, lahat ng tao, para tayong palayok may kalapat tayong takip. Totoo yan. Magkikita at magkikita kayo isang araw kahit hindi mo pahingin. Totoo yan. Sa hindi inaasahang pagkakataon kasi dumarating yan. Totoo yan, di ba? Ikaw nga, kinuwento mo sa akin, di ba? Sa hindi mo hinihinging pagkakataon, dumating siya, di ba? Nanonood si nanay. Wala to, gawa-gawa ko lang po yun. Maganda na rin pinagsisinungaling tayo paminsan-minsan para hindi naldidiin yung ating kaibigan. Kaloka. Yan.
Bakit ang taas-taas ng energy mo, nanay? Bakit? Ang init-init ng panahon. Alam mo, anak, pag sa panahong ito, na sobra ang init ng panahon, nagpakatamlay-tamlay pa tayo. Ano na magaganap sa ating buhay? Correct. Diba? Ganun lang talaga yun. Oo. Ay, eto, may nag-text pa sa akin. Naku, Nay, hindi lang pala ikaw ang in-RIP ng mga fans ni Francine Diaz. Pati pala si Jada Abanzado ay pinatay na rin nila. Ano ba naman itong mga ito? Ang babastos. Sabi nga ni Letlet Cocabo, dati raw siya ay tagahanga ni Blight at saka ni Francine doon sa kanilang Kadenang Ginto. Opo. Kadenang Ginto, eto. Nay, naku Nay, yang si Francine, favorite ko po sila ni Blight sa Kadenang Ginto. Ngayon, solid Blight na lang po ako. Napakamaldita po pala nitong si Francine, nasa loob ang pulo at feeling Catherine Bernardo pa ang peg. Sabi niya talaga. Diba? Yun ang ano niya. Parang Catherine Bernardo raw ang peg. Naku, wag na mo muna mag-ilusyon. Napakalayo pa ng hakbang ninyo sa journey na ito. Di ba naman? At saka alam mo, sabi nung kanyang mga tagahanga, dapat kinukuha nyo rin ang side ni Francine. Paulit-ulit po naming sinasabi ni Romel, handa po at bukas ang programang ito para sa panig naman ni Francine Diaz. Pero wala naman kaming tinatanggap na anumang pagtatangka na ibigay ang kanyang panig. Huwag nyo kanilang lokohin. Gimmick ng ibang artista yan. Yung kahit gustong magsalita, hindi sila magsasalita para kunwari, sila ang underdog. Ganun lang yon. Alam na this. Huwag nyo na akong iligaw. 5 dekada na po ako sa pagiging manunulat. Alam ko na po ang hibla at amoy pa lang ng mga artista. Kaya tantanan na kami, no? Not us.